Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha or magpa-deliver ng PSA Marriage Certificate. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So kung kayo ay busy or malayo sa inyo ang PSA office, pwede po kayong mag-request through online at ipapadeliver ito sa inyong bahay mismo. So kung gusto niyo malaman kung paano, sundan nyo lang po ang video na to. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang PSA Service. And then hanapin lang po natin itong PSA Certificate online. Itong may www.psaservice.com.ph. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so basahin nyo na lang po lahat yan. Then scroll down ninyo. Pagkatapos dito sa baba may makikita kayong ganito, so i-click nyo na lang po itong Got It. At pagkatapos dito marami kayong PSA certificate na pwede ninyong pagpilian para ipapadeliver. So pwedeng birth certificate, marriage certificate, death certificate, Sinomar, Sinodet. So depende na yan kung ano yung kukunin ninyo, pero sa video na ito, ang kukunin natin ay marriage certificate. So ito po yung i-click natin. And then mapupunta tayo dito sa terms and conditions. So kung gusto nyo pang basahin yung terms and condition, pwede nyo pong i-click dito. Pero kung okay na sa inyo, i-click nyo na lang po itong box katabi ng I agree para ma-checkan. At kung may check na, dito naman tayo sa baba sa Data Privacy Notice. So, kung gusto niyo ulit basahin yung Data Privacy Notice, pwede niyo pong i-click ito. Pero kung okay na sa inyo, i-click niyo na po itong box katabi ng I agree para ma-checkan. At kung may check na, i-click na po natin itong next na nandito sa baba. At pagkatapos may makikita kayong tanong dito. So, kagaya nitong number 1, kung meron ba daw correction sa PSA certificate na kukunin ninyo. So kung meron, i-click nyo ang yes, pero kung wala, i-click nyo ang no. So kagaya sa akin wala namang correction, kaya no yung pinili ko. Tapos dito naman tayo sa baba, kung nakakuha na ba daw ako ng PSA na marriage certificate dati. So kung nakakuha na kayo dati, pwede nyo i-click ang yes, pero kung wala pa, i-click nyo ang no. So depende na po yan sa inyo. So kagaya sa akin, nakakuha na ako dati kaya yes yung pinili ko. At kung okay na nasagutan na ninyo, i-click nyo na po itong next. And then mapupunta na tayo dito sa step 1, yung request details para sa inyong marriage certificate. So dito sa request details, nakalagay na dito na certificate type is marriage certificate, tapos type of request is copy of issuance. Tapos number of copies, kayo nang bahala dito kung ilang copies yung gusto ninyong kunin. At pagkatapos kung okay na, dito naman tayo sa baba sa pag-fill up ng certificate details. So dito kailangan nyo ilagay yung husband last name, husband first name, at husband middle name. So make sure po pangalan ng husband yung ilalagay dito. And make sure hindi magkakabaliktad yung last name, first name, at middle name na pagkakalagay para hindi po magkakaproblema sa pagkuha. At make sure tama din yung mga spelling na ilalagay ninyo. Then next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng wife's maiden last name, first name, at maiden middle name. So ibig sabihin nito, pangalan at apelyido ng babae nung dalaga pa ang ilalagay. So ilagay dito yung first name, middle name, at last name. Make sure na hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay at pangalan ng babae nung dalaga pa yung ilalagay. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng place of marriage. So unahin nyo pong ilagay yung country, province, tapos yung city and municipality. So dapat nauna talaga pag-select yung country guys, tapos province, then city and municipality. Kasi hindi po kayo makakaselect ng city and municipality kung hindi kayo nakalagay ng province at country. At next dito naman tayo sa paglalagay ng date of marriage. So dito ilagay nyo po yung month, yung day, tapos yung year kung kailan kayo kinasal. At pagkatapos kung okay na, dito naman tayo sa baba sa pag-select ng relationship sa document owner. So i-click lang natin itong select relationship. So dito kayo nang bahalang pumili kung kaano-ano ninyo yung kukunan ninyo ng marriage certificate. Pero kung kayo mismo yung may-ari ng marriage certificate, ilagay nyo po ang self.
At kung wala dito sa pagpipilian yung relationship ninyo, pwede nyo pong ilagay itong others. So depende na po yan sa inyo. So sa ngayon, ang pipiliin natin ay itong self. And next dito naman tayo sa baba, kung ipapadeliver nyo ba daw ito sa embassy or government agency. So kung nasa ibang bansa kayo or nasa government agency kayo, pwede nyo pong i-click itong yes. Pero kung dito lang sa Pilipinas, ito yung no yung piliin ninyo. At kung nakapili na kayo, dito naman tayo sa baba sa pag-select ng purpose of request. So i-click lang natin itong select purpose of request. So dito kayo nang bahalang pumili kung ano yung purpose ng pag-request niyo ng marriage certificate. So sa akin, employment local, kaya ito yung pinili ko. Pero take note guys, kung wala dito sa pagpipilian, pwede nyo pong i-click itong others. So kung okay na at wala namang problema, i-click nyo na po itong next. And then mapupunta tayo dito sa pag-review ng mga nilagay natin. So i-review nyo na lang po kung tama ba lahat yung mga information na nilagay ninyo, and i-double check nyo na lang po din yung spelling ng mga information na nakalagay dyan. So kung okay na at wala namang problema, i-click nyo na po itong confirm. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa step 2, which is ang requesters and delivery details. So, kailangan nyong ilagay yung pangalan ng nag-request dito. So, for example, kayo yung nag-request, so ilagay nyo po yung last name, first name, at middle initial ninyo dito. So, make sure guys, hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay. And next, punta tayo dito sa baba sa paglalagay ng email address. So, ilagay nyo po yung email address niyo, make sure active at nabubuksan ninyo kasi magsasend po sila ng email doon. And next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mobile number. So make sure yung mobile number active din, dapat nakaka-receive din ng text kasi sa araw na i-deliver na yung marriage certificate niyo, magte-text or tatawag po yung rider sa inyo. And next dito naman tayo sa baba sa pagpili kung delivery or pick up at LBC branch. So depende na po yan sa inyo, kung gusto ninyong pick upin na lang sa LBC branch yung PSA certificate, pwede nyo pong piliin itong pick up at LBC branch. Pero kung gusto nyo i-deliver door to door sa inyong bahay, i-click nyo na lang po itong delivery. So kagaya niyan, delivery yung pinili ko, kaya dito sa baba kailangan nating maglagay ng country, province at city and municipality. Tapos pag nakaselect na kayo, select na rin kayo ng barangay dito. Then dito sa address line 1 and address line 2, ilagay nyo po yung mga subdivision or house number, block number, room number, building number. Depende na kung ano yung meron sa address niyo, dapat ilagay nyo po dito sa line 1 and line 2. Then dito sa baba, ilagay nyo po yung zip code or postal code ninyo. So kung okay na at nalagay nyo na lahat, pwede nyo na pong i-click itong next. Pagkatapos mapupunta kayo dito sa pag-confirm na correct yung mga details na nilagay ninyo. So i-double check nyo na lang pong maigi. Tapos dito sa baba may makikita po kayong delivery schedule. So 8 to 5 PM yung schedule nila from Monday to Friday except holidays. At kung okay naman at wala naman problema, scroll down nyo na lang po yan. Then hanapin nyo na lang po itong confirm. Then i-click nyo. And then makikita nyo na lahat yung mga information at details na fill up pa ninyo. So, i-review nyo ulit ng maigi yan. Tapos, scroll down nyo na lang. Kung okay na lahat, pwede nyo na pong i-click itong next. And then, may makikita kayong quick survey dito. So, kung saan nyo daw nalaman yung PSA service na website. So, kayo nang bahalang pumili dyan. So, kung kagaya dito, nasa YouTube nyo nalaman, pwede nyo i-click itong social media. At kung okay na, i-click nyo na po itong submit. And then mapupunta na tayo dito sa step 4, yung acknowledgement. Then nandito na yung reference number ninyo. By the way guys, itong reference number pwede nyong gamitin ito kung magbabayad na kayo. Kasi dito sa application na ito, pwede kayong diretso nang magbayad. So i-proceed nyo na lang, pero kung hindi pa kayo makakapagbayad ngayon, pwede nyo pong gamitin itong reference number para magbayad the next day or the next week. Ganyan. Pero dapat guys, hindi lalagpas ng 60 days ang reference number na ito kasi mag-expire na po yan kung more than 60 days na. So dapat nagamit or nabayaran nyo na ito within 60 days. At kung lumagpas naman siya ng 60 days, pwede kayong mag-apply ulit ng
PSA certificate para maipa-deliver sa inyo at makakuha kayo ulit ng reference number. So kung okay nito sa inyo guys, pwede nyo na pong i-scroll down yan, i-review nyo na lang lahat. Then kung okay na at wala ng problema, i-click nyo na lang po itong proceed to payment. And then mapupunta na tayo sa last step, which is yung payment. So dito marami kayong option, pwedeng Visa, Mastercard, American Express, GCB, GCash, GrabPay, or ShopeePay. So depende na yan kung ano yung mode of payment na gagamitin ninyo. So kung okay na kayo dyan, pwede nyo i-click itong Pay Now. At pagkatapos makikita nyo na po dito yung reference number, requester's name, at delivery address. Tapos nandito yung amount na mababayaran ninyo. So kung okay na kayo dyan, pwede nyo na pong i-click dito sa baba yung proceed. At pagkatapos dito guys, kayo nang bahala pumili kung card or digital wallet yung gagamitin ninyo. So kung digital wallet ka guys, sa akin GCash yung gagamitin, so i-click lang natin itong GCash. Pero depende na yan sa inyo kung ano yung gagamitin ninyo. Pero sa akin itong GCash yung ginamit ko. At madadirect na po kayo sa inyong GCash account. So mag-proceed lang kayo dyan guys, kasi sa akin hindi ko na mapapakita sa inyo kasi kulang yung laman ng GCash ko, hindi siya umabot ng 330 kaya hindi ako nakaproceed. Pero i-click nyo na lang ng i-click dyan, maglagay kayo ng OTP tapos yung password, then i-proceed nyo. At meron na po kayong resibo sa GCash na nakapagbayad kayo, pwede nyo na pong i-screenshot yan para may katunayan na nakapagbayad na kayo. So ganun lang po kadali at mag-aantay na lang kayo na ma-deliver sa inyo yung PSA marriage certificate ninyo. At sa mga nagtatanong kung ilang araw bago darating yung PSA certificate na in-order ninyo, kung Metro Manila or malapit lang sa Metro Manila, the next day po darating na yung PSA certificate ninyo. So bali nasa 1 to 3 working days po yan. So take note guys, working days, so hindi kasali yung mga holidays at weekends. Tapos kung nasa province kayo, nasa 6 to 8 working days po bago ma-deliver sa inyo. Pero kung medyo malayo talaga, nasa sulok-sulok na ng Pilipinas, mag-additional lang kayo ng 5 to 7 working days. So ganyan lang po at makukuha na ninyo yung PSA certificate na in-order ninyo.